Tingnan natin ang ating mga Biblia, Isaiah 42 verse 1 hanggang 4. Sabihan nyo nga ako magbasa rito, mga kapatid. Sabi niya, "Behold, my servant whom I uphold, my chosen in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations." Sino ang tinutukoy na servant dito? Ito ay prophecy, pakisabi ng malakas, prophecy, tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. At ito nga, sinasabi, ito siya, meron siyang gagawin sa ibabaw ng mundo, tapos dinescribe ano ang katangian ng Panginoon. Ituloy natin sa verse 2, "He will not cry aloud or lift up his voice or make it heard in the street." Hindi mo siya marinig dyan na nagsisisigaw. A bruised reed, he will not break. Yung reed, isang uri ng halaman, ng parang damo, parang dayami, ganon. Hindi niya yung may tama na, pero hindi niya ito tuluyan na napuputulin. Tapos, "and a faintly burning wick, he will not quench." Yung ilaw, halimbawa, lampara na kunti na lang yung apoy, hindi niya lubusang papatayin. He will faithfully bring forth justice. He will not grow faint or be discouraged. Pakisabi ng malakas, he will not be discouraged. Till he has established justice in the earth and the coastlands wait for his law. Ano ang ipinapakita nito? Ang Panginoong Hesus, nagkatawang tao, at pagdating dito, mayroong dalawang katangian na kapansin-pansin sa kanya. Una, yung kanyang tenderness. Pangalawa, yung kanyang toughness. Alam nyo, ang ganda ng balance nito, mga kapatid. At yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Pinamagatang tough and tender. Pakisabi ng malakas, tough and tender. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang tough o mukhang tender? No? Ano ba yan? No? Lelembot-lembot o tigasin? No? Mahalagang dalawang character, mahalaga ang combination, pero dapat alam natin kung kailan tayo dapat tough at dapat alam din natin kung kailan tayo tender. Amen? Ang Panginoong Hesus, siya po ay tender pagdating sa tao, pero siya ay tough pagdating sa mga pangit na sitwasyon. Okay? Kaya sabi niya, he will not be discouraged. So, ganito lang yan, mga kapatid. Be tender with people, be tough with problems. O, ulitin ko be tender with people, but be tough with problems. Huwag babalik ta rin, kasi yung iba, they are tough with people and tender with problems. Pagdating sa kapwa, parang antitigas, no? Pero pag sa mga problema sa buhay, pag may pinagdadaanan, ang lambot, no? Ang bilis na sumuko. Kaya nga kinakailangan ang tamang combination, tough and tender. Basahin nga natin sa Tagalog yung verses na iyan. Tingnan nyo, ito ang pagkakasabi naman dyan, no? Sinabi ni Yahweh, "Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan." Next. "Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa." Verse 2. Sabayan niyo po ako. "Hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan ni magtataas ng boses sa mga lansangan." Hindi botangera si Lord, no? Hindi raw siya palingkera. Hindi raw siya hindi siya yung makikita mo na napapaaway dyan sa kalsada. Ganyan, no? Tapos ano pa? No? Ang marupok na tamboy, hindi niya babaliin. Yun nga yung reed, isang uri ng halaman. Ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. Verse 4, katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Okay, ito na, verse 4, hindi siya mawawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Pakitignan nga po yung kasabi, pakisabihan, be tough. Kama-kama pakisabihan, be tough. No? At sabihan mo na rin, be tender, bebe. No? Tough and tender. Unahin natin yung tenderness. Pakisabi ng malakas, tenderness.
At yun nga, pinakita ito ng Panginoon no, kung paanong nakakasama niya yung mga makasalanan, kung paano siyang mapagpatawad at makikita natin kung gaano ang Panginoong Hesus ay nagpakita ng kababaang loob at kaamuang loob doon po sa mga tao na nakasalamuhan niya nung siya po ay andito. Ngayon, pag po sinabing tenderness, mga kapatid, napakahalaga po pala na ito ay ma-develop sa buhay po natin. No, naalala ko po, noon pong matagal na, 2007, kami po ay andon sa Cuneta Astrodome. First time na dumating ni Pastor Cesar Castellanos dito sa Pilipinas. At umatin kami ng conference. At noong huling araw, actually hanggang tanghali lang ako nag-stay. Kasi mayroong gawain dito. So andito na, nagkaroon kami noon ng youth encounter dito. Tapos, nung pagdating ng mga paggabi, ay mayroong na mga nagme-message sa akin, may nagko-congratulate, tapos may nagsasabi pa, sama ako sa network mo, Pastor. Bakit? Kasi pala, nung hapon, na umalis na kami doon, wala na ako doon, ay si Pastor Cesar pumili ng 12 leaders, mga 12 pastors, at yun nga, ipinag-pray doon sa stage nung araw na yon. So 12, isa pala ako sa napili, pero wala ako. So obviously, 11 lang yung napag-pray doon. No? Yun yung backstory niya. Ha? Tapos after mga, ilang araw, ay si Pastor Lawrence Kong naman ang dumating. Isa rin po siya sa kilalang pastor sa iba-ibang panig ng mundo. Si Pastor Lawrence Kong, nag-meet kami at supposedly yung 12, sumama na rin po ako sa meeting na yon. Kaso yung isa sa mga dapat ay kasama namin na napili din, hindi siya po pwede. So, pinalitan din siya. Mayroon ng kapalit. At ang ipinalit nga ay si Dr. Alvin Benson, no? Si Pastor Doc Alvin. So, siya yung naging kapalit. So, ibig sabihin ay dahil wala rin siya nung Cuneta, hindi siya natawag, hindi rin siya napag-pray doon. Okay? So, ngayon, nung gabi na yon, kami ay nagtipon doon sa Robinsons, Manila at pinatayo sa stage kami, yung mga napiling leaders, kasama yung mga misses. At dahil nga si Pastor Alvin, bago na napili, ay ipinag-pray siya nitong si Pastor Lawrence Kong, pinag-pray silang mag-asawa. So kami ni Mami Weng, dito kami sa may bandang dulo nakatayo, no, at kasamang nagpipray. Pero, yun nga po, no, nung panahon kasi na yun, hindi pa kami napagpipray nga. Kasi nga, wala. So habang nagpipray ganyan, ginagawa nyo rin ba yun? Dumidilat kayo at sumisilip pag nagpipray? Ay, ginagawa nyo rin ba yun? Napadilat po akong ganyan. Pagdilat ko, nakita ko si Bishop Frank Santos na nung pagkatapos ipag-pray, yung si na Doc Alvin nga, ay itinuturo kaming mag-asawa. Mukhang ibinulong at sinabi na itong dalawa, no, hindi pa rin napag-pray to. So, ibig sabihin, hindi talaga kami kilala ni Pastor Lawrence. Alam lang niya pangalan kasi nga mayroon kaming ID. Pero yun nga, nilapitan din niya kami para ipag-pray na. Pinatungan niya ako ng kamay at di namin malilimutan yung mga sinabi niyang mga salita. No? Sa akin po, in particular, sabi niya, pinag-pray niya. Sabi niya, ito po sabi you have a tender heart, Rafi, and because of that, people will be drawn to you. Kunti pa lang po yung mga tao sa GTC noon, maliit pa, wala pa rin po akong network of pastors po noon, pero yun yung kanyang sinabi. At actually, meron pang ibang sinabi, kagaya, pero hindi ko na gaano matandaan, pero ang ibang tanda ko, ang cute mo talaga, Rafi, maganyan-ganyan, ano po. Pero hindi ko na gaano tinandaan yun. Ang tinandaan ko lang, sabi, you have a tender heart. Yung kaibigan kong pastor, nakaklase ko pa sa Bible school, nakilalang-kilala ako, sabi nung pagkatapos noon, nagkita kami, sabi niya, bro, parang kilalang-kilala ka ni Lawrence No, parang kilala, kasi po yung pinag-pray niya, ay yung sinabi niya tungkol sa akin, prophetic word, na tapos saktong-sakto kung ano po talaga ako, na hindi naman niya talaga ako ganun kakilala. Si Mami Weng may pinag-pray din, okay? Pero mamaya ko na sasabihin, ipaalala nyo, baka magkalimutan, may mag-away pa mamaya, no? So paalala ninyo. Pero yung nga, unahin natin ito, tenderness. Pag isabi ng malakas, tenderness. Ano sabi so? Yung nga po, yung tender heart. Pero alam po ba ninyo, hindi ko po natural yon. Ang totoo po ay lumaki ako na kagaya din ng karamihan ng mga kalalakihan
na ang tigasin, yun ang mas parang hinahangaan, right? Yung kagaya ng ibang mga kalalakihan sa iba-ibang mga lugar na parang kapag ikaw ay tender, para kang pushover, parang duwag, di ba? Parang mahina. At actually, yun nga, hindi yun talaga ang orientation ko sa buhay. Nakukwento ko naman na dati, no, na actually kinasanayan ko ng pamilya, yung tigasin na pamilya. Yung tatay ko, no, at ito puwera biro, yung tatay ko, nung nabubuhay pa siya, pag yun naghubad, makikita mo talaga may mga peklat siya sa katawan. No, mayroong tama ng saksak, mayroong tama ng baril, kasi talaga pong basagulero yung tatay ko, tigasin nga rin po. Ano po, pati yung bunsong lalaki ako, pati yung mga kuya ko, ganun po sila. Ano po, yun po yung kinasanayan ko po. So tatay ko nga, may mga peklat-peklat pa dyan. Meron pa yata, yung galing po sa drone missile ng Iran, no? Hindi nakasama yung kalukuhan na yun. Ha? No? Pero yung nga, no, yun po yung kinasanayan ko na buhay. No? At ganon ang maraming mga tao, actually, kahit nung panahon ng ang Panginoong Hesukristo, sina Apostol Pablo, nagtuturo ng ganito, actually po yung kanilang tinuturo, counterculture. Pakisabi ng malakas, counterculture. Meaning, hindi yon ang gusto ng mga tao. Hindi yon ang kinasanayan ng mga tao. Pag tender ka, you're a coward. Duwag ka. No? Pag tender ka, mahina ka. Lalo na noong mga panahon po na yan, na napakahalaga yung honor. At ang honor, karaniwan ng mga lalaki, nakukuha sa digmaan. Nakukuha sa pagkikipagpatayan. Karaniwan yun yung buhay ng mga tao noon. And yet, ito sabi ng Panginoong Hesukristo, siya nga mismo nagpapako sa krus nang hindi siya lumaban. Tapos sina Apostol Pablo, ito na tinuturo, be tender, be gentle, be humble. Kaibang-kaiba po yun sa talagang kaugalian ng mundo. Pero yun na nga po mga kapatid, noon tayo maging Kristiyano, dapat po talaga iba na ang buhay natin. Amen? Of course, may kanya-kanya tayong kinalakihan. Kasama na dyan, yun nga po yung pagiging tough, pagiging maangas, pero isa talaga dapat na effect niyan sa buhay natin, nagkakaroon ng pagbabago at isang pagbabago ay tenderness. Pakisabi ng malakas, tenderness. Tingnan po ninyo ito Ephesians 4 verse 32 para maintindihan natin pag sinabi pong tender, ano raw po? Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Tingnan niyo pong mabuti, no? Yung tenderness, ang taong tender, kasama sa buhay niya yung mapagpatawad, kasama yung mapagpakumbaba, kasama yung kindness, yung pagiging mabait. Okay, ituloy natin. Tingnan lang, silip lang tayo ng ilang mga verses. Colossians 3, verse 12. Tingnan niyo po ito. Sabi niya ay, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Ano tong mga to? Katangian ng isang taong tender-hearted, compassionate heart, kindness, mabait, mapagpakumbaba, no? At mababang loob, maamo, meek, patient, ganyan. Ano po? Yan po ay nagpapakita ng ating pong ng ating pagiging tender-hearted. Okay, another verse. Let's take a look at this. Another verse. Tingnan po ninyo ang Philippians 4 verse 5. Philippians 4 verse 5 sabi po, let your reasonableness be known to everyone. Pakisabi ng malakas, reasonable. Okay, alam niyo po ba, yun pong reasonableness ay sa wikang Grego, yan po ang isang translation po niyan. Pero kung titingnan niyo po yung ibang translation, yung reasonableness ay gentleness, no? Ibig sabihin, yung isang Greek word pwedeng i-translate na reasonable, pwede ring i-translate na gentle. Ibig sabihin, parang parehong word lang. Bakit? Kasi po ano ang ipinapakita noon? Pag ikaw nag-iisip, hindi ka padalos-dalos. Pag ikaw nag-iisip, magiging mahinahon ka at hindi ka lang nadadala ng iyong emosyon. Maliwanag, mga kapatid? Kaya sabi niya, let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Okay, yung pala yun. Pagiging tender
tender-hearted. Ngayon, dalawang bagay gusto ko pong sagutin natin under this point. Number 1 ay sino ba? No? Sino ba ang dapat maging tender? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, pakisabihan, baka ikaw. No? So, sino dapat maging tender? No? Tingnan nyo ito. Sa Ephesians 4, verse 1 to 2, Ephesians 4, verse 1 to 2, ano ang sabi? I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. O, tingnan niyo po yun ha. Sino po ang tinutukoy? Lahat ng mananampalataya. Right? Bakit? Kasi sabi po niya, you must walk in a manner worthy of the calling to which you have received. Tinawag kayo ng Panginoon para maging tagasunod niya. At bilang tagasunod niya, paano kayo dapat mabuhay? With all humility and gentleness and patience and bearing with one another. Pagtitiis sa isa't isa. Ano po yun? Ang sinasabi ulit, sino raw po ang dapat maging gentle, maging tender? Come on, tingnan yung katabi nyo. Pakisabahin, ikaw yun. No? Tayo yun. Right? O pangalawa, no? Pangalawa, sino pa? Sino pa uli? Tingnan po natin din ang 1 Timothy 6 verse 11. 1 Timothy 6 verse 11. Sabi po ay, but as for you, O man of God, flee these things. Sino raw po? Man of God. Ang tinutukoy, si Timothy. Ano si Timothy? Young servant of God, young pastors, bata pa, lingkod ng Panginoon. So sino ang tinutukoy dito? Ito po ay para naman sa mga pastors, para sa mga spiritual leaders. Sabi niya, but as for you, O man of God, flee these things. Layuan mo itong mga to. Anong mga lalayuan? Yung mga binanggit sa verse 10. No? Tapos sabi niya, pero ka lalayuan, pero you should pursue something else. Ano naman yung ipupursu mo? Righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and ano uli? Gentleness. Ano raw, pinupurso para yan. Hindi pala yung sapat yung, basta ako, wala na akong bisyo. Basta ako, nag-church ako. Basta ako, nagpipray ako. No! Mayroong mga karakter na inaabot natin sa buhay natin. At kasama ng araw po pala, yun pong gentleness. Isa yan dapat na gusto natin na maging bahagi ng pagkatao natin. Kaya sabi niya, pursue these things. So, ibig sabihin, ganito pala, kung hinahanapan ng tenderness, ng gentleness, ang lahat ng mananampalataya, edi lalo na ang mga pastor. Edi lalo na ang mga cell leaders. Lalo na yung mga may ministry. Lalo na yung mga spiritual leaders. Mas dapat na hanapan ng tenderness at ng gentleness. Come on mga kapatid, hindi pala po pwede na wala kang tenderness tapos ikaw yung tumatayo dyan, sasalubong. Hindi po pwedeng tumatayo ka rito sa stage, wala kang tenderness, hindi po pwedeng naglilid ka ng cell, tapos ang bilis mong magalit, wala kang tenderness, wala kang gentleness, no, hindi pala po pwede na may hawak kang ministry, tapos wala kang tenderness, ang taray mo, ang sungit mo, ang tapang mo, lagi kang galit, no? Eh nako, kapag po ganon, gusto ko pong malaman ninyo, hindi po yan tinuturo ni Pastor Rapi. Kung ganon sila, hindi ko alam kung sino ang pastor nila, no? So malangit nawa ang kanilang kaluluwa, no? Pero yun po, ano po, bakit? Kasi po, ito nga po, yun pong sabi ng salita ng Panginoon. Pakisabi po ng malakas, be tender. Pakisabi po yung katabi, be tender. Oh, kanino naman tayo dapat maging tender ngayon? Pangalawang tanong, kanino tayo dapat maging tender? Una, tingnan niyo po sa Colossians 3 verse 19. Colossians 3 verse 19, ano ang sabi? Husbands, love your wives. Ano raw? Do not be harsh with them. Ano raw po? Do not be harsh. No? O, tingnan nyo po be gentle. Pag gentle ka, pag tender ka, hindi ka harsh. Right? Ano ba ang ibig sabihin ng harsh? Well, sa iba-ibang paraan dyan. Pwedeng sa pagdadabog, pwedeng sa pagsinghal na pagsagot, pwedeng hindi ka makausap ng matino. Diba? Yung sari-sari ang pagiging harsh sa asawa. Right? Hello, mga kapatid. Do not be harsh with
them. Nung panahon po nila, kagaya pa nung unang panahon, problema na yan ng mga lalaki. Pero alam po ba ninyo, sa panahon ngayon, hindi na lang yan problema ng mga lalaki, kahit mga misis, marami na ring hearts ngayon kay mister. Tama ba, mga kapatid? Come on, tama ba? Sa panahon ngayon, pwede na rin sulatan ni Apostol Pablo yung mga misis. Mga misis, huwag kayong maging harsh sa inyong mga mister. Tama ba? Hello, tama. Lalo na kung bitin ang sweldo, sabi. So, do not be harsh with them. Pero hindi lang yon, no? Alam po ninyo, kahit sa mga magulang, di ba? Kaya sabi rin ng Panginoon, parents, do not exasperate. Anong ibig sabihin ng do not exasperate? Do not be harsh with your children. O ganoon din daw dapat. Hindi yung lagi kang nakasigaw, hindi yung lagi kang galit. That is harshness. Ang gusto ng Panginoon ay gentleness sa tahanan, tenderness sa tahanan. Amen? Pero yun na nga uli Sa panahon din natin ulit ngayon, hindi na lang mga magulang ang harsh. Kahit mga anak, harsh sa magulang. O may mga ganun ba? Come on, maraming anak ngayon, mas matapang pa sa magulang. Right? Lalo na kung nakakatulong na sa gastusin sa bahay. Imagine, nakakapagbigay na siya ng 500 a month. Lalo na siguro kung 1,000 na yan. No? Baka mas matapang na. Diba? Pero ano dapat? Sa loob ng pamilya, walang harshness. Ano ang gusto ng Panginoon? Tenderness. Gentleness. Amen? Pagkitingnan niya katabi, pakisabayin, umayos ka sa bahay niyo. Ano pa? Kanino pa raw tayo dapat maging gentle? Tingnan niyo po ang Galatians 6 verse 1. Galatians 6 verse 1. Sabi dito, brothers, if anyone is caught in any transgressions, nagkasala, may nagawang masama. Ano raw ang dapat? You who are spiritual should restore him in, in a spirit of gentleness. Sige, totoo, nagkasala. Hindi dapat konsintihin ang kasalanan. Dapat i-correct. Pero paano dapat mag-correct? Come on. In the spirit of gentleness. Amen ba? Come on. Ganun pala yun. Opo, hindi natin kinukonsinti ang kasalanan, pero dapat, kaya nga sabi ng Bible, mayroong pagmamahal, mayroon pa ring gentleness. Alam niyo po, from time to time, sa tagal ko na rin papasuro dito sa GTC, from time to time, may kailangan akong i-correct. From time to time, may kinakailangan akong i-address na kasalanan. At may mga time na kailangan magdisiplina. Sasabihan ko, pahinga ka muna sa ministry mo, ganyan. May mga nangyayari po yung mga yan. Ano po? Ngayon, minsan naisip ko, pagkatapos kong kausap, at nakausap ko na naayos, tapos, parang naisip ko, parang nagigilty ako minsan Parang ang bait ko yata masyado. Hindi ko man lang pinagalitan. Parang ganun, no? Nung una, naiisip ko yon. Tapos I realize, hey, ito pala, mayroon palang ganitong verse na tama lang pala. No? Tama lang na gentle ka pa rin kahit na nagkasala ang tao. Pero hindi mo kinukonsinti ang kasalanan. Itinutuwid mo ito at dinidisiplina kung kailangan. Maliwanag, mga kapatid? Hello, maliwanag po ba? No? Lalo na, siyempre, kung yung isang tao, na-realize naman na niya ang kanyang kasalanan, hindi naman siya defensive. Minsan kasi, siyempre, minsan kailangan mong kailangan ipaunawa talaga minsan, ipamukha kung hindi niya na-realize ang kanyang kasalanan. But then, kahit suppose sa ganung paraan, do it with wisdom, do it with gentleness. Amen? O ano pa? Kanino pa raw? Kanino pa? No? Nagbibigay lang tayo ng ilang example. 1 Peter 3 verse 15. Sabi po niya, pakibasa ng malakas, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason of the hope that is in you. Yet do it with, ano raw ulit? Gentleness and respect. O sige, may mga kumukontra sa'yo. May mga ayaw maniwala. May mga nagtatanong. May parang didibatehin ka. Ganyan. So, ano gagawin mo? Sumagot ka, but do it with gentleness and respect. Amen? Kahit kinukontra ka, sabi nga ni Apostol Pablo rin kay Timothy, the man of God must not be quarrelsome, but must be able to respond with gentleness and patience. You see, sa iba-ibang areas ng buhay, mapapamilya, mapaministry,
sa anuman yan, gusto ng Panginoon maging tender-hearted tayo. Amen, mga kapatid. Pakitingnan ulit katabi, pakisabihan po, be tender, bebe. Pero pangalawa po, be tough as well. No? Pakisabi ng malakas, toughness. O kailangan din naman nating maging tough. Pero kanino tayo magiging tough? Saan tayo magiging tough? Hindi sa tao, kundi saan? Sa mga sitwasyon natin sa buhay. Sabi po nung verse na binasa natin kanina, ano raw po si Jesus? He will not grow weary. He will not be discouraged. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Hindi sumusuko si Lord. Ganun pala siya, no? Meron siyang misyon, meron siyang pinunta rito sa mundo, at kahit ano ang pinagdaanan niya, pinanindigan niya yon, nagpatuloy siya. Actually, ito, makikita nyo sa Hebreo 12. No? Tingnan nyo, Hebrews 12, verse 2 hanggang verse 3. Ito ang pagkakasabi sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan at pinagmulan ng ating pananampalataya hanggang sa katapusan. Next, tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito kinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Tingnan niyo, kay Jesus kayo tumingin na nakita niya yung krus, alam niya papunta siya doon, pero nagpakatatag siya at tinapos niya yon at pinagdaanan niya yon. Bakit? Kasi hindi siya tumingin sa kasalukuyan lang na paghihirap na pagdaraanan niya, kundi tumingin siya sa kaligayahan na naghihintay pagkatapos ng krus. O di ba kaya nga ang sabi, and because of that, Philippians 2, di ba? Jesus died on the cross. Tapos po ang sabi, pagkatapos niyang mamatay, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. Amen? Ito, basahin natin ito, verse 3. Isipin niyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanan para hindi kayo panghinaan ng loob. Oh, you see, si Lord, siya, pagdating sa misyon niya, pagdating sa mga opposition, pagdating sa masasamang hinarap niya, sa mga pinagdaanan niya sa kamay ng mga tao, ang Panginoong Jesus nagpakatatag. Kailangan natin ng inner strength. Right? Sino rito, alam mo, kailangan mo ng tibay ng loob. Kailangan nating maging malakas tayo emotionally. Kailangan nating maging malakas mentally, spiritually. Kailangan natin ng inner strength. Pag-isabi ng malakas, inner strength. Kailangan ba natin yon? Bakit? Kasi ang buhay, talagang haharap ka sa mga difficulties. Bahagi talaga yan ng buhay. Tama ba? O balik ako doon sa kwento ko kanina. Ano yung sabi ko? Ipaalala nyo? Ayun kay Mami Weng, di ba? So, pinagpringa ako ni Pastor Lawrence. Tapos, siyempre, sinunod si Mami Weng. Tapos, mayroon siya sinabi, ito ang sabi kay Mami Weng, no? Sabi, ito yung natandaan namin pareho. Sabi niya, you have the ability to handle difficult people. No? Plus, mayroon pang ibang mga sinabi na hindi na namin gaanong napansin, pero yung ibang tanda ko, pagkakasabi niya, ang palad-palad mo sa asawa mo, ganyan, ang bait-bait na, ang pogi pa, yung mga ganun mga, pero hindi ko na gaanong pinansin yon. Ang tinandaan ko lang, yun pong ability to deal with difficult people. Anong ipinapakita nun? Toughness, inner strength. And those of you who know Mami Weng, alam ninyo, mayroon siyang katangian po ng ganyan. Mayroon po siyang inner strength. Right, mga kapatid? So ngayon gano'n nga po, no? Kasi nga po, magandang combination, right? Yun pong tenderness and toughness. At ito nga, ang sabi ng Panginoon sa atin, no, ay dapat pala ganito rin tayo mabuhay. Hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Hindi tayo para pasuko sa buhay. Kinakailangang mag-develop ng toughness. Pakisabi po ulit ng malakas, toughness. Okay, ngayon, yun nga po, ang reality, bakit? Kasi nga mayroong mga difficult people. Sino nakakaranas dito ng may mga nakakasama ka, mga difficult people? Ganun yung mga mahirap kasama. Yung mga nakakasira ng araw, di ba? Yung mga ganyan, mga nakakainis, nakakagalit, di ba? Kung pwede lang ipag-pray, kunin na ni Lord, maganyan, no? Pero wag niyo ipag-pray, wag niyo gagawin yan, ha? Pero mayroon talagang mga difficult people. Bahagi po yan ng buhay.
Pero hindi, alam nyo, ang buhay, hindi lang yan tungkol sa difficult people. Alam nyo, ganito po, mga kapatid, pag sinabing difficult people, ano ang tamang attitude? Tenderness pa rin. Be tender with them, but be tough with the problems that they bring to your life. Okay? Anong ibig sabihin? Siya as a person, I'll be tender sa kanya, pero kung ano man yung mga nadadala niyang negative sa buhay ko, doon ako kinakailangan maging tough. Hindi ako papaapekto, hindi ako para mapasama, ma-down dahil sa kanya. Amen? Hello, maliwanag po? Bahagi ng buhay yan. Pero pag sinabi nga pong difficulties, mayroon ding mga tough times. Mayroon mga difficult times ng buhay. May mga mahirap na mga sitwasyon ng buhay natin. Sino rito nakaranas na ng ganon? Come on. Nakaranas na po ba kayo ng ganon? Na talagang mayroon naman po talagang mga pinagdadaanan na mahihirap sa buhay, and whether you like it or not, bahagi po talaga yan ng mga buhay natin. Pero kung ipapakita po sa inyo na ilang mga photo quotes, no? Mayroon pong, sige tingnan nga natin yung isa. Sabi po niya, no, we don't develop courage by being happy every day. Actually, hindi lang courage. Kahit sa ibang katangian, kahit strength, you do not develop strength by being happy every day. Right? So we do not develop courage, we do not develop strength, iba pang mga katangian, by being happy every day. We develop it by surviving difficult times and challenging adversity. Tama po ba yun? Naniniwala po kayo? Na, oo nga no, para maging malakas ako, para maging matapang ako, para maging matatag ako sa buhay, ay hindi yan sa nakukuha sa laging maganda ang takbo ng buhay. Pag may mga pangit, diyan tayo napapalakas. Diyan tayo mas tumatapang. Tama ba mga kapatid? Kasi po, yun ang reality ng buhay. Mayroon talagang mga tough times. Mayroong mga difficult times. Amen? Kaya di ba, kanina may kinakanta tayo, yung Honey in the Rock. No? Alam nyo, si Samson, mayroong iba siya, honey in the lion. Di ba mayroong si Samson, di ba mayroon siyang napatay na leon. Tapos nung balikan niya, madaanan niya uli, pinamugaran ng bees, ng mga bubuyog. Tapos nagkaroon doon ng honey. Tapos kinuha niya yung honey, kinain niya. Tapos nakagawa siya ng bugtong. Ano yung bugtong? Ano yung riddle na ginawa ni Samson? Na walang nakahula. Ang sabi niya ay, out of the eater came something to eat, out of the strong came something sweet. Ano yun? Pinahulaan niya, walang makahula, di ba? Pero ang ibig sabihin ay, out of the eater came something to eat, mula sa mangangain, lumabas ay makakain, mula sa malakas, matamis ay lumabas. Ang ibig sabihin, honey from the lion. Right? Yung leon, nagbigay ng honey, yung mabangis, nagdala ng matamis. Possible ba yan? Pwede bang mayroong kang pinagdaanan na masama? Pero maganda pala yung ibubunga rin. Possible po ba yon? Opo, ganon yung buhay. No? At po pwedeng, okay, pangit yung pinagdaanan ko, pangit yung karanasan ko, pero bandang huli, ito ako. Ito ako, mayroong magandang nangyari sa buhay ko. No? Yun po ang talagang karaniwan na kwento ng buhay. Right? Kaya nga po, di ba, narinig nyo siguro yun. Sabi niya, when life throws you lemon, make lemonade. Narinig nyo ba yun? Di ba? When life throws you scraps, make quilt. Binato ka na ritaso, pag tagpi-tagpiin mo, makakabuo ka ng kumot, ganyan, di ba? Tapos, because life is 10% of what happens to you, 90% of how you respond to it. Dahil Pilipino tayo, binago ko po ng konti, when life throws you tomatoes, make ketchup. When life throws you trash, make a junk shop. Because life is 10% of what happens to you, 90% of how you respond to it. Amen? Oo nga. Pwede pala yun. No? May pangit na pinagdaanan, pero pwede pala rin na may buti na idulot sa ating mga buhay. No? Another quote. No? Tingnan natin itong sabi naman ni Robert Schuller, no? Tough times never last, but tough people do. Come on, totoo ba yan? Totoo ba yan? Tough times never last. May pinagdadaanan, no? Pero hindi yan
panghabang buhay. Come on. No? Sino rito may tough times ka na pinagdaanan? Sino rito nakaranas na mahihirap na mga panahon ng kanyang buhay? Mahirap na sitwasyon. Sino nakaranas ng ganon? Nakaranas po ba kayo ng ganon? O kumusta na po kayo? O buhay pa naman kayo, di ba? Di ba? Kasi nga, tough times never last. Tough people do. Lilipas din yan. Pero, mahalaga, ikaw ay tumatag mula dyan. Talagang ganun po kasi ang buhay sa ibabaw ng mundo. May mga problema, may mga kung ano-anong mga sitwasyon, pero yun nga po, tayo, napakahalaga na makita sa atin ang katangian ng toughness. Tingnan nyo rin po ito. No, mayroon ako, ito, matagal ko nang narinig ito, parang bata pa po ako, nabasa ko na po itong isang ito, no? Sabi po niya ay, when the going gets tough, the tough gets going. No? I don't know, high school pa lang yata ako nung mabasa ko na po yan. Sabi po niya, when the going gets tough, the tough gets going. Ano yan sa Tagalog? Pag humihirap ang sitwasyon, mas naghihirap ang mahirap. Ganun ba? Pag pumapangit ang sitwasyon, ang pangit nagpapatuloy, ganon? Ano ba? Hindi po. Pag humihirap ang sitwasyon, ang taong matatag ay nagpapatuloy. Amen? Ang taong malakas, nagpapatuloy. When the going gets tough, the tough gets going. Yun po pala talaga. Kaya nga po, ang Panginoong Hesus, makita nyo po siya na mayroong pinagdaanan na napakasobrang bigat, pero tinuloy po niya yung kanyang purpose sa buhay. Ganon din po tayo, mga kapatid. Meron tayong mga pinatutunguhan sa buhay, meron tayong mga purpose sa buhay. Importante po pala, tayo ay nagtutuloy-tuloy, hindi sinusukuan. Amen? Come on, amen po ba? Alam nyo po, isang bagay na mapapansin po natin dyan, ganito po yan. Ang tendency, kapag po kayo tender-hearted, if you are a tender-hearted person, isang bagay na dapat maging aware tayo, meron din tayong maging tendency na maging weak. Pag tayo tender-hearted sa kapwa, pwede tayong maging mahina sa mga sitwasyon na mahirap. Right? Bakit? Kasi nga, yun yung natural mo eh. Diba? Yung kapag ikaw mabait ka sa kapwa tapos pinakitaan ka ng masama, madali kang maapektuhan. Kasi nga, tender ka sa kanila, bakit ganyan ka? Hindi naman kita sinisigawan, bakit mo ako sinisigawan? Hindi naman kita ginaganyan, ba't ginaganyan mo ako? So ang tendency, dahil tender ka, maging tender ka rin sa pagharap sa mga struggle sa buhay. Hello? Pero hindi nga eh. Ang gusto ng Panginoon, combination. Ibig sabihin, tender ka sa kanila, pero anumang gawin sa'yo, matutunan mong maging tough. O ganun din naman, no? Yung mga tough sa mga sitwasyon, yung natural yung kanilang strength, ang tendency din ay maging tough naman sila sa tao. Diba? Kasi matatag sila sa problema, matatag sila sa mga hindi magandang sitwasyon. So maging tough din sila sa kapwa, no? Mali din naman yon. Ang gusto mo ng Panginoon uli, sige, maging malakas ka, maging matatag ka, pagdating sa mga difficult times ng buhay, pero pagdating sa tao, ano ang dapat? Maging tender pa rin. Amen? So yun po pala ang gusto ng Panginoon. Okay, let's take a look at this. Tingnan nyo po itong verse na to. Last verse po natin, Philippians 4, verse 13. Philippians 4, verse 13. Basahin nga po natin. Sabi po niya, I can do all things through Him who strengthens me. Amen? Ano po ang ibig sabihin ng verse na yan? No? Alam niyo po, hindi sinulat yung verse na yan para maka 3 points si Stephen Curry. No? Ang ibig sabihin po ng verse na yan ay sa naunang mga verses, verse 12, verse 11, makikita niyo po, sabi ni Apostol Pablo, natutunan ko na kung paanong mabuhay sa lahat ng sitwasyon. Minsan may pagkain, minsan wala, minsan sagana, minsan nagkukulang, minsan hirap, minsan okay. No? Kaya sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang tao raw na pinapalakas ng Panginoon kahit anong sitwasyon ng buhay,
At kapag sinabing kahit anong sitwasyon, alam naman natin, hindi pare-pareho ang mga sitwasyon ng buhay. May mga sitwasyon na madali, may mga sitwasyon na mahirap, pero kaya mo yan kasi si Lord ang nagbibigay sa'yo ng lakas. Amen? Pakisabi po ng malakas, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Pakisabi ulit ng malakas, I can do all things through Christ who strengthens me. Once more. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen, mga kapatid. Be tough. Be tough when it comes to situations in life, but be tender with your fellow human beings. Tumayo na po tayong lahat. Sige po, tayo po tayo. Pakisabi po ng malakas, tough and tender. Sino po sa inyo naniniwala kailangan nating i-develop ito sa buhay natin? Come on. Sino rito nakikita mo ang kanyang sarili, kailangan ko pa talagang maging tender sa tao? Come on. Kailangan po ba natin yon? No? Sino rito naniniwala, kailangan ko pang maging tough talaga sa mga realidad ng buhay? No? Come on, kailangan ba natin yon? Yes, kailangan natin mga kapatid. Kaya sa oras na to, sige nga po, yumuko tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Si Jesus na both tender and tough. At sabihin natin sa Kanya, Lord Jesus, I want to be like you. Opo, Panginoon, gusto naming maging kagaya ka. Sige po, make it your prayer. I want to be like you, Jesus. Lord, please make me tender-hearted. Pag-pray po natin ng mga puso natin, sabihin natin, Lord, make me tender-hearted. Especially sa mga mahal ko sa buhay. Especially sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Lord, make us tender-hearted. Help us, Lord, to be humble, to be compassionate, to be caring, to be kind. Help us to be forgiving. Ano man na pagmamatigas ng loob namin, Panginoon, baguhin niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Change us, Lord. Change us. Pag-pray niyo rin po, Lord, give me inner strength. Give me inner strength. And truly, kapatid, si Jesus willing na mag-strengthen sa'yo. Hingin mo lang sa Kanya, palalakasin ka ng Panginoon. Lord, alam niyo naman po yung mga sitwasyon namin sa buhay. Alam niyo po yung mga pinagdadaanan din po namin. Alam niyo yung mga concerns po namin. Right now, we pray. Please, Lord, strengthen us. I pray for inner strength. At makita niyo kami na malakas, Panginoon, sa pagharap sa iba-ibang mga laban ng buhay. Sa iba-ibang sitwasyon ng buhay. Strengthen us, Lord. Tulungan niyo kaming laging magtiwala sa iyo, laging kumapit sa iyo. Palakasin mo po kami lagi. Ama, hinihiling namin ang mga katangiang ito, maging tamang combination at tamang application sa buhay po namin. Ang toughness at ang tenderness. Thank you, Lord. Tanim niyo po ito sa mga puso at isip namin. Magiging totoo ito talaga, maging karakter namin ang mga ito. Kagaya ng karakter ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Lord. At ngayon, basbasan niyo nga po kami. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.